Gawin nating trial. 7 days. Nabitawan ni Aliyah ang mga salitang yon sa hangin at pakiramdam niya ay kasama niyang nalaglag ang kanyang puso mula sa napakataas na gusali. Para siyang tumalon sa bangin nang walang kasiguraduhan kung may sasalo sa kanya sa ibaba. Ang lalaking nasa harapan niya, si Elias, ay hindi kumukurap. Ang mga mata nitong dati puno ng kalokohan at init sa tuwing tinititigan siya ay blangko ngayon, sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. 5 taon. 5 taon ang lumipas, pero ang epekto ng mga titig niya ay ganoon pa rin. Nakakabingi, nakakatunaw. Naramdaman ni Aliyah ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tayo. Pag-uulit niya. Mas mahina na ngayon ang boses. Halos pabulong. For 7 days. Tingnan natin kung mayroon pa. Diyos ko, Aliyah, ano ba itong pinasok mo? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Kanina lang, bago siya pumasok sa naglalakihang salamin na pinto ng Villaroman Designs, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Isa na siyang kilalang travel vlogger. Nilibot na niya ang mundo. Nakipag-usap sa iba't ibang lahi. Pero ang pagharap sa iisang tao na iniwan niya 5 taon na ang nakakaraan, iyon ang pinakamahirap na biyahe sa lahat. Nanginginig ang mga binti niya habang naglalakad sa malamig na lobby ng kumpanya. Bawat hakbang ay isang pag-aalangan. Bawat pagbati ng mga empleyado ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangalang paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya sa loob ng 5 taon. Elias. At nang bumukas ang pinto ng opisina ng CEO, nandoon siya. Nakatayo malapit sa bintana, mas matangkad, mas malapad ang balikat. Ang dating payat na binatang kasama niyang umakyat sa mga puno ay isa ng lalaki. Isang napakagwapong lalaki na nagmamay-ari ng isa sa pinakamatagumpay na architectural firm sa bansa. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit hindi umabot sa mga mata. Isang ngiting formal. Isang ngiting ibinibigay sa isang kliyente o sa isang malayong kamag-anak. Hindi ang nanangiting para kay Aliyah, ang best friend niya, ang dating kakampi niya sa lahat ng bagay. Aliyah, sabi nito, at ang pagbigkas lang sa pangalan niya ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. You're back. I'm back, sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Ang sumunod na mga minuto ay puno ng mga tanong na walang laman. Kumusta ang biyahe? Saan ka huling nagpunta? Kumusta si tita? Mga tanong na hindi talaga nila gustong malaman ang sagot. Ang mga totoong tanong, bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpaalam? Bakit ngayon ka lang bumalik? Ay nanatiling nakabitin sa ere, kasama ng bigat at ng mga alaala. Hanggang sa hindi na niya nakayanan. Ang awkward na katahimikan, ang distansya sa pagitan nila na mas malawak pa kaysa sa mga karagatang tinawid niya. Kaya binitawan niya ang mga salitang yon, ang ideyang yon na parang kinuha sa isang pelikula. Ang desperadong sugal ng isang babaeng pagod ng tumakbo. Ang 7 araw na pagsusulit, bulong ni Elias, na tila ngayon lang lubusang naintindihan ang sinabi niya. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Ang unang totoong emosyon na nakita ni Aliyah mula sa kanya. Napalunok si Aliyah. Ito na, hahatulan na siya. Naglakad si Elias palapit sa kanya. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay nagpapakabog sa dibdib niya. Huminto ito ng isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Isang bagay na hindi nagbago sa loob ng 5 taon. Tumingala siya. Sinalubong ang mga mata nito. Nakita niya roon ang isang bagay na pamilyar. Ang kislap ng pagiging mapaglaro. Ang lalim ng isang damdaming hindi masabi. Okay, sabi ni Elias sa wakas. At ang boses nito ay mas malalim, mas mababa, at naglalaman ng isang pangako at isang panganib. Nakahinga ng maluwag si Aliyah, ngunit panandalian lang. Pero sa isang kondisyon, ang unang halik
ang unang pagtatalo. Okay, pero sa isang kondisyon. Narinig ni Elias na hilas ang sarili niyang boses at nagulat siya sa tibay nito. Sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang isang bahagi niya ay gustong sumigaw, magtanong, manumbat. 5 taon, Alia. Saan ka nagpunta? Bakit mo ako iniwan ng walang kahit isang salita? Pero ang nanaig ay ang bahaging pagod na. Pagod ng mag-isip, pagod ng maghintay, at higit sa lahat, takot. Takot na sa isang maling galaw, mawawala na naman siya. Walang tanungan tungkol sa nakalipas na 5 taon, sabi niya, at nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Alia. Isang saglit na pagkadismaya na mabilis nitong tinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang 7 araw na ito ay tungkol sa ngayon. Tayo. Sa kasalukuyan, walang multo ng nakaraan. Deal. Tumango si Alia. Deal. Ang unang araw ng kanilang pagsusulit ay nagsimula sa lugar kung saan madalas silang matagpuan noong mga bata pa sila. Ang parke na may malaking puno ng akasya sa gitna. Ang punong yon ang saksi sa lahat. Sa mga tawanan nila, sa mga iyakan, sa mga pangarap na sabay nilang binuo. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Alia habang nakaupo sila sa damuhan. Dito natin ibinaon yung time capsule. Sabi natin, bubuksan natin pag 25 na tayo. Ngumiti si Elias. 29 na tayo, Alia. 4 na taon ng overdue. Nagtawanan sila at sa isang iglap, nawala ang 5 taon. Sila na ulit yung dati, si Elias at si Alia, ang magkaibigang hindi mapaghiwalay. Nagkwentuhan sila ng mga bagay na walang bigat, mga paboritong pelikula, mga pagkaing na-miss nila. Pinagtawanan nila ang mga luma nilang kalokohan. Pakiramdam ni Elias ay humihinga siyang muli ng maluwag. Ang bigat na pasan niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting gumagaan. Sa piling ni Alia ang lahat ay simple, ang lahat ay tama. May isa pa akong naaalala, bulong ni Alia, at ang titig nito ay lumalalim. Ano yon? Dito mo ako unang tinuruang sumayaw para sa JS prom natin. Ang sabi mo, para kang nagsasayaw na debateryang robot. Napangiti si Elias sa alaala. At ang sabi mo naman, kahit robot ako pa rin ang paborito mong kasayaw. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi awkward, isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Dahan-dahang tumayo si Elias at inilahad ang kanyang kamay. May I have this dance? Tanong niya, na may kasamang maliit na yuko. Tumawa si Alia. Isang tunog na para kay Elias ay musika. Walang tugtog. Sa isip ko meron, sagot niya. Kinuha ni Alia ang kanyang kamay. Sa pagdikit ng kanilang mga palad, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa ugat ni Elias. Itinayo niya ito at inilagay ang isang kamay sa bewang nito. Ang isa naman ay nanatiling hawak ang kamay niya. Nagsimula silang gumalaw, dahan-dahan, sa isang ritmo na sila lang ang nakakarinig. Umiikot-ikot sila sa ilalim ng puno ng akasya, sa gitna ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Nakatitig lang sila sa isa't isa, nalulunod sa mga mata ng bawat isa. At doon, sa ilalim ng punong saksi sa kanilang pagkakaibigan, ang lahat ng patakaran ay nabasag. Hindi alam ni Elias kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Mainit, malambot, isang halik na lasang pangungulila at pag-asa. Isang halik na nagsasabing, sa wakas. Isang halik na bumura sa lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ito ang nararapat. Ito ang tama. Gabi na nang magpasya silang kumain sa isang paborito nilang restaurant. Hawak ni Elias ang kamay ni Alia habang naglalakad sila papasok at wala na siyang pakialam kung ano ang isipin ng iba. Ang mahalaga, narito na siya. Ngunit pagpasok nila, isang boses ang sumalubong sa kanila. Elias,
What a surprise! Lumingon si Elias at nakita niya si Katrina, ang kanyang business partner, na papalapit sa kanila. Maganda si Katrina, matikas. Palaging perpekto ang ayos, siya ang kabaligtaran ni Alia na simple lang ang ganda. Kat! Bati ni Elias, pilit na pinapasigla ang boses. Hindi niya binitawan ang kamay ni Alia. Si Alia pala, may... Natigilan siya. My what? My friend. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Katrina kay Alia, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Oh, the famous Alia, the vlogger. I've heard so much about you. Tumingin ito sa magkahawak nilang kamay bago muling tumingin kay Elias. I didn't know you were back in town. Kararating lang, sagot ni Alia, na may bahagyang kaba sa boses. Nagpilit na sumali sa kanilang mesa si Katrina at ang mahika ng buong araw ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng tensyon. Si Katrina ay patuloy na nagkwento tungkol sa mga proyekto nila ni Elias, mga tagumpay na hindi kasama si Alia, mga inside jokes na sila lang ang nakakaintindi. Naramdaman ni Elias ang unti-unting panlalamig ng kamay ni Alia sa hawak niya. Nang paalis na si Katrina, humalik ito sa pisngi ni Elias at bumulong ng sapat lang para marinig nilang tatlo. Mabuti na lang at nandito ako, di ba? Yung isang taong hinding-hindi ka iiwan. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Elias. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa pinakatago-tago niyang sugat. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Ang dating komportableng katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng isang pader na hindi niya kayang sirain. Hinatid niya si Alia sa apartment nito. Bago ito bumaba, pinigilan niya ito. Ang init ng halik nila kanina ay alaala na lang. Ang natitira na lang ay ang lamig ng takot. Takot na nauulit na naman ang lahat. Tinitigan niya ito, ang babaeng kayang-kaya siyang buuin at wasakin sa isang iglap. Itong 7-day trial, tanong niya, at ang boses niya ay walang emosyon, malamig. Isa lang ba itong adventure para sa'yo? Babalik ka pa ba sa pag-alis? Mga anino ng kahapon. Ang tanong ni Elias ay parang isang matulis na bubog na tumusok sa puso ni Alia. 5 taon siyang naglakbay, nagpanggap na matapang, pero isang tanong lang mula dito. At heto siya, sugatan na naman. Adventure ba to para sa akin? Ulit niya, at narinig niya ang panginginig sa sarili niyang boses. Elias, sa tingin mo ba talaga, pagkatapos ng lahat, isa lang itong laro para sa akin? Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ang takot na kanina niyang naramdaman ay napalitan ng sakit. Lumapit ito, hinawakan ng kanyang mga braso. Hindi sorry, sabi nito. Puno ng sinseridad ang boses. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako, Alia. Natakot akong mawala ka ulit. Ang pag-amin na iyon ang bumasag sa galit na nagsisimulang mabuo sa dibdib ni Alia. Ito si Elias. Ang kanyang Elias na sa kabila ng tatag na ipinapakita sa mundo ay mayroon pa ring pusong marunong masaktan. Hindi na siya nagsalita. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik, mas mahigpit, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Sa sandaling iyon, naghilom ang maliit na lamat na ginawa ng pagdududa. Ang mga sumunod na araw ay naging mas matamis. Tila ba ang maliit nilang pagtatalo ay mas lalong nagpatibay sa kanila. Mas naging bukas sila sa isa't isa. Ang pagsusulit ay hindi na parang isang laro. Ito na ang totoong buhay. Ang buhay na pareho nilang pinangarap. Isang gabi, isinama siya ni Elias sa isang malaking event ng kumpanya nito. Isang charity ball. Sigurado ka bang kailangan kong sumama? Tanong ni Alia habang inaayusan ang sarili sa salamin. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na binili ni Elias para sa kanya. Maganda ito, pero pakiramdam niya ay hindi siya bagay dito. Pakiramdam niya ay naka-costume siya. Hindi naman ako babagay doon. Anong hindi babagay?
Sabi ni Elias mula sa likod niya, inaayos ang kanyang kurbata. Ikaw ang pinakamagandang babae doon. Ngumiti si Aliyah, pero hindi nito napawi ang kaba sa dibdib niya. Pagdating nila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, napatunayan niya ang kanyang hinala. Ang lugar ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Mga babaeng nakasuot ng mga kumikinang na alahas at mga damit na halatang libo-libo ang halaga. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang kwento. Agad na pinalibutan si Elias ng mga kliyente at kasamahan. Bumabati, nakikipagkamay, nakikipag-usap tungkol sa negosyo. Sinubukan ni Elias na isama siya sa mga usapan, pero wala siyang maintindihan. Ang mga salitang zoning permits, structural integrity, at market trends ay parang ibang lengguwahe sa kanya. Kaya dahan-dahan siyang umatras, ngumingiti na lang at tumatango. Humanap siya ng isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne at pinanood na lang si Elias mula sa malayo. Doon, sa gitna ng entablado, si Elias ang hari. Ito ang mundo niya. At sa mundong ito, si Alia ay isang tagalabas. Feeling lost? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Katrina. Mas nakakasilaw ang ganda nito ngayong gabi. Suot ang isang pulang bestida na agaw pansin. Hindi naman. Medyo lang. Pilit nang ngumiti si Alia. Hayaan mo na. Masasanay ka rin. Sabi ni Katrina na parang isang ate na nagbibigay ng payo. Ganyan talaga sa simula. Naaalala ko nung unang dinala ako ni Elias sa ganito. Halos magtago ako sa banyo. Tumawa si Katrina, pero ang tawa nito ay walang saya. May kung anong kalkulado sa bawat galaw niya. Alam mo, nung nasa Cebu kami last year para sa isang malaking proyekto, pagpapatuloy ni Katrina, hindi hinihintay ang sagot ni Alia. Naku, muntik na kaming hindi umabot sa deadline. Pero si Elias napakagaling. Nagawa niya ng paraan. Lagi siyang ganoon. Lagi siyang may solusyon. Sunod-sunod ang mga kwento ni Katrina tungkol sa Singapore conference nila. Tungkol sa nakakatawang nangyari sa Christmas party ng kumpanya 2 taon na ang nakalipas. Bawat kwento ay isang patunay, isang paalala. Ako ang kasama niya. Ikaw, wala ka dito. Ang tanging nagawa ni Alia ay tumango at ngumiti, habang pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiliit. Nang makahanap ng pagkakataon, nagpaalam siyang magpupunta sa restroom. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang mga titig ni Katrina na puno ng pagmamay-ari. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Katrina na may kausap sa cellphone sa di kalayuan, nakatalikod sa kanya. Dahil sa disenyo ng hallway, umalingaungaw ang boses nito. Hindi sinasadya, narinig ni Alia ang mga huling salita nito. Huwag kang mag-alala. Isa lang siyang phase. Sabi ni Katrina sa malumanay, ngunit matigas na boses. Isang multo ng nakaraan. Natigilan si Alia. Ang mga paa niya ay parang napako sa sahig. Multo ng nakaraan. Iyon lang ba siya para sa kanila? Bumalik siya sa party na parang wala sa sarili. Hindi na niya mahanap ang ngiti sa kanyang mga labi. Umuwi sila ni Elias nang hindi na gaanong nag-uusap. Pagdating niya sa kanyang apartment, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Umupo siya sa gilid ng kama. Gusto niyang maniwala na nagkakamali lang siya ng dinig, na paranoid lang siya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Si Elias at Katrina. Nakaupo sila sa isang bar, magkatabi, at tumatawa ng malakas. Ang ulo ni Katrina ay nakasandal sa balikat ni Elias, at ang isang kamay ni Elias ay nakapatong sa binti nito. Isang litratong puno ng intim, isa itong litrato. Si Elias at Katrina. Nakaupo sila sa isang bar, magkatabi, at tumatawa ng malakas. Ang ulo ni Katrina ay nakasandal sa balikat ni Elias, at ang isang kamay ni Elias ay nakapatong sa binti nito. Isang litratong puno ng intimasya at kaswal na paglalambing. Halatang halata na komportable sila sa isa't isa.
Sa paraang higit pa sa pagiging magkatrabaho lang, napigil ni Alia ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Tiningnan niya ang petsa ng kuha kung sakaling luma ito, pero wala. Wala kahit anong detalye. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Ito ba ang pinagkakatiwalaan mo? Paulit-ulit na binasa ni Alia ang tanong. Ang bawat letra ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang boses ni Katrina ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang multo ng nakaraan. Napayuko siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi ito simpleng selos. Ito ay ang pamilyar na pakiramdam na unti-unti na namang bumabalot sa kanya. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang, na kahit anong gawin niya, palagi siyang magiging tagalabas sa mundong ginagalawan ni Elias ngayon. Ang mundo niya ay puno ng malawak na kalangitan, mga bundok na inaakyat, at mga karagatang tinatawid. Ang mundo ni Elias ay gawa sa bakal, semento, at mga blueprint na siya lang ang nakakaintindi. At sa mundong yon, si Katrina ang reyna. Ang 7 araw na ito, na nagsimula bilang isang pag-asa, ay biglang naging isang masakit na paalala kung bakit siya umalis noon. Takot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na yon ay parang mga bituin na hindi niya kayang abutin. 5 taon siyang tumakbo. Akala niya, tumatakbo siya palayo sa sakit na dulot ng pag-aakalang hindi siya gusto ni Elias. Pero ngayon niya naintindihan, hindi lang siya tumakbo palayo. Tumatakbo rin siya papunta sa isang bagay, sa kalayaan. Kalayaan mula sa sakit ng paghahambing. Kalayaan mula sa pakiramdam na palagi siyang kulang. At ngayon, heto na naman. Ang multo ng kahapon ay bumabalik. Hindi na sa anyo ng pagdududa sa pagmamahal ni Elias, kundi sa anyo ng isang magandang babae na nakasuot ng pulang bestida. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi siya iiyak. Hindi siya magiging mahina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang litrato. Pinindot niya ang delete. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagbura sa isang litrato ay hindi sapat para burahin ang pagdududa na nagsisimula ng mag-ugat sa loob niya. Kinabukasan, sa ika-4 na araw ng kanilang pagsusulit, sinubukan ni Alia na maging normal. Ngunit ang bigat ng nakaraang gabi ay dala-dala niya. Nang magkita sila ni Elias para sa tanghalian, alam niyang napansin nito ang pagbabago sa kanya. May problema ba? Tanong nito, habang sinusuri ang kanyang mukha. Umiling si Alia at pilit nang ngumiti. Wala. Napuyat lang siguro. Ayaw niyang simulan ng gulo. Ayaw niyang magmukhang selosa at paranoid na girlfriend dahil lang sa isang litrato na galing sa hindi kilalang numero. Maaring luma na ito. Maaring may konteksto ito na hindi niya alam. Ang pagtatanong ay, pag-amin na rin na apektado siya, na si Katrina ay may kapangyarihang saktan siya. At ayaw niyang ibigay kay Katrina ang satisfaction na iyon. Kumain ka na, sabi niya. Pilit nang ngumiti at itinuro ang pagkain ni Elias. Lalamig yan. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay ng kaunting kalma sa nagwawala niyang kalooban. Alia, kung may gumugulo sa'yo, sabihin mo sa akin. Akala ko ba'y wala ng pader sa pagitan natin? Ang sinseridad sa boses nito ay parang mga tinik. Gusto niyang sabihin, gusto niyang isumbat, pero pinigilan niya ang sarili. Wala talaga. Pagsisinungaling niya. Pagod lang ako. Baka kailangan ko lang ng mas mahabang tulog. Tinitigan siya ni Elias, tila hindi kumbinsido, pero sa huli ay tumango na lang ito. Sige, kung yan ang sabi mo. Pero mamaya, gusto kitang isama sa isang lugar. Isang lugar na para sa tinlang. Ang pangako sa mga salita nito
ay sapat na para pansamantalang itabi ni Alia ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ng tanghalian, dinala siya ni Elias sa isang bakanteng lote sa may mataas na bahagi ng Tagaytay. Ang tanawin mula doon ay nakakamangha. Ang buong Taal Volcano ay kitang-kita. Napapalibutan ng asul na lawa. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Alia. Ngumiti si Elias. Isang ngiting puno ng pangarap. Ito yon, Alia. Ito ang pangarap ko. Ang unang bahay na ididisenyo ko para sa sarili ko, para sa magiging pamilya ko. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Na itong 7 araw na ito ay hindi lang isang laro. Ito ang simula. At gusto kong ikaw ang kasama ko sa pagbuo ng mga pangarap na ito. Ang mga salita ni Elias ay parang balsamo sa kanyang mga sugat. Ang lahat ng pagdududa na itinanim ni Katrina at ng misteryosong text message ay tila naglaho sa hangin. Dito, sa lugar na ito, kasama si Elias. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya ay nasa bahay na siya. Maglalagay ako ng malaking bintana dito, sabi ni Elias. Puno ng sigla habang itinuturo ang isang bahagi ng lote. Para araw-araw, paggising natin, ito ang bubungad sa atin. At doon sa gilid, isang maliit na garden para sa mga bulaklak na gusto mo. Napangiti si Alia, isang totoong nangiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Paano mo nalamang gusto ko ng garden? Kilala kita, Alia, noon pa man. Nagpatuloy si Elias sa paglalarawan ng kanyang mga plano. Ang bawat detalye ay maingat na pinag-isipan. At sa bawat salita niya, mas lalong lumalakas ang loob ni Alia. Ang pagtitiwala niya ay unti-unting nanunumbalik. Actually, sinimulan na namin ni Katrina ang initial drafts para dito. Dagdag ni Elias, sa isang kaswal na tono, hindi namamalaya ng epekto ng kanyang mga salita. Sa isang iglap, ang lahat ng init at seguridad na naramdaman ni Alia ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nanunuot na lamig. Katrina. Pati pala dito. Pati sa pinaka-personal na pangarap ni Elias, kasama pa rin si Katrina. Ang babaeng iyon ay hindi lang isang anino ng nakaraan. Siya ang kasalukuyan. Siya ang kasama sa pagbuo ng kinabukasan na inaangkin ngayon ni Elias para sa kanilang dalawa. Ang lahat ng sinabi ni Katrina sa party, ang litrato, ang pagiging tagalabas niya, ang lahat ay bumalik. 10 beses na mas malakas. Nabitawan niya ang pagkakaakbay ni Elias. Elias, sabi niya, at ang boses niya ay walang emosyon, malamig. Napansin ni Elias ang biglaang pagbabago. Bakit May nasabi ba akong mali? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ang litrato. Ang litrato ni Elias at Katrina na masayang nagtatawanan sa bar. Ang litratong sumira sa kanyang kapayapaan. Itinaas niya ang cellphone. Ipinakita ang screen kay Elias. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Ang sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata ay sapat na. Sino siya sa buhay mo, Elias? Tanong niya sa wakas. At ang tanong na yon ay hindi lang tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa 5 taon na nawala. Tungkol sa tiwalang sinubok at tungkol sa isang multo na ayaw magpatalo. Ang lamat sa tiwala nakatitig si Elias sa screen ng cellphone ni Alia. Ang imahe ni Katrina at siya. Isang kuha mula sa isang business trip sa Cebu, halos 1 taon na ang nakalipas. Ay parang isang eksena mula sa ibang buhay. Naaalala niya ang gabing iyon. Gabi iyon ng selebrasyon matapos nilang makuha ang isang malaking kontrata. Pagod sila, masaya, at medyo nakainom. Ang pagkakapatong ng kamay niya sa hita ni Katrina ay walang mali siya. Isang kilos ng isang kaibigan. Ngunit sa mata ng ibang tao, lalo na sa mata ni Alia ngayon, alam niyang iba ang interpretasyon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Sino siya sa buhay mo, Elias? Ang tanong ni Aliyah ay simple, pero ang bigat nito ay parang 1 tonelada. Aliyah, magpapaliwanag ako, sabi niya agad. Sinusubukang abutin ang kamay nito, pero umiwas ito. Isang simpleng tanong lang, Elias, sabi ni Aliyah, at ang boses nito ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot. Walang sigaw, walang iyak. Tanging isang nagyeyelong katahimikan. Naging kayo ba? Napabuntong hininga si Elias. Alam niyang walang kwenta ang pagsisinungaling. Oo, pero matagal na yon. Tapos na kami bago ka pa bumalik. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Aliyah, kahit pilit nitong itinatago. Bakit hindi mo sinabi? Dahil wala na yon. Hindi na mahalaga. Katwiran niya, kahit alam niyang mahina ang dahilan na yon. Ikaw ang mahalaga, Aliyah. Ang nakaraan ay nakaraan na. Nakaraan ba talaga, Elias? Tumawa si Aliyah, isang tawang walang saya. Kasama mo siya sa pagbuo ng bahay na to. Ang bahay na sinasabi mong para sa atin. Kasama mo siya sa mga party, kasama mo siya sa mga business trip. Paano naging nakaraan ang isang bagay na araw-araw mong kasama sa kasalukuyan? Hindi nakasagot si Elias dahil tama si Aliyah. Ang litratong yan, pagpapatuloy niya, ay walang ibig sabihin. Trabaho lang. Kaibigan ko siya, Aliyah, at business partner. Hanggang doon na lang yon. Pero minahal mo siya. Hindi iyon tanong. Isa yung pag-amin sa isang masakit na katotohanan. Tumango si Elias. Oo, sa panahong wala ka, sinubukan kong maging masaya. Ang pag-amin na yon ang tila tuluyang bumasag sa kung anong natitirang pag-asa kay Aliyah. Yumuko ito, at nang muli itong tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagod. Kailangan ko munang umuwi, sabi nito at tumalikod na. Aliyah, sandali. Habol niya. Huwag mong hayaang sirain ito ang kung anong meron tayo. Pinadala lang yan para guluhin tayo. Huminto si Aliyah ngunit hindi ito lumingon. Hindi ang litrato ang problema, Elias. Ang problema ay ang mga bagay na pinipili mong itago sa akin. Ang mga sumunod na araw ay naging mahirap. Nag-uusap sila, pero meron ng pader sa pagitan nila. Ang dating madaling tawanan ay naging pilit. Ang mga yakap ay hindi na kasing higpit. Ang lamat sa kanilang tiwala ay maliit sa simula, ngunit unti-unti itong lumalaki. Samantala, sa opisina, nagsimulang maging problema ang isang malaking proyekto na hawak nila ni Katrina. Isang high-end condominium na sila mismo ang nagdisenyo. Bigla na lang, nagkaroon ng issue sa isa sa mga major suppliers nila. Hindi ko maintindihan, sabi ni Katrina sa isang meeting, halatang halata ang stress sa muka. Ayos naman ang usapan natin sa kanila. Bakit bigla silang umatras? May nakausap na daw silang ibang developer, sabi ni Elias, habang tinitingnan ang mga dokumento. Isang developer na nakakuha ng impormasyon tungkol sa atin. Alam nila ang exact budget proposal natin. May nag-leak. 1 linggo silang nag-imbestiga, 1 linggo ng tensyon at pressure. At sa loob ng 1 linggong iyon, mas lalong lumayo ang loob nila ni Aliyah sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-overtime sila ni Katrina sa opisina, pumasok ito sa kwarto niya, dala ang isang folder. Elias, I think I found something, sabi nito, at ang boses niya ay seryoso. Pero, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Inilatag ni Katrina ang mga dokumento sa mesa niya. Mga printout ng mga email at chat logs. Ang IT department, hinanap nila kung saan nagmula ang leak at nakita nila to. Tiningnan ni Elias ang mga papel. Nakita niya ang isang email na naglalaman ng mga sensitibong detalye ng kanilang proyekto. Ipinadala sa isang kilalang business journalist. Ang nagpadala, isang anonymous account. Hindi yan ang pinoproblema ko, sabi ni Katrina. Itinuturo ang isa pang papel. Isa itong technical report. Isang ulat tungkol sa IP address na ginamit
para i-access ang server ng kumpanya at kopyahin ang mga file ilang oras bago ito na-leak. Tinitigan ni Elias ang numero ng IP address at sa ilalim nito ang lokasyon kung saan ito na-trace. The Daily Grind Cafe, ang paboritong coffee shop ni Aliyah, ang lugar kung saan ito madalas magtrabaho sa kanyang travel blog. Napailing si Elias. Hindi. Imposible. Nagkataon lang. Sana nga, malungkot na sabi ni Katrina. Pero Elias, yung journalist na nakatanggap ng email, na-interview niya si Alia para sa isang feature tungkol sa mga travel vlogger nung isang buwan. Magkakilala sila. Parang gumuho ang mundo ni Elias. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang paraan na hindi niya gusto. Ang pagbabalik ni Alia, ang biglaang pag-leak ng impormasyon, ang koneksyon nito sa journalist. Hindi niya magagawa to, mahinang sabi ni Elias. Mas para sa sarili niya kaysa kay Katrina. Mahal mo siya. Naiintindihan ko. Sabi ni Katrina. Puno ng awa ang boses. Pero isipin mo, Elias, kararating niya lang at biglang nagkagulo. Baka may galit pa rin siya sa'yo dahil sa nakaraan. Baka ito ang paraan niya para gantihan ka. Ang mga salita ni Katrina ay lason na gumapang sa kanyang isipan. Hinahanap ang mga lamat sa kanyang tiwala at pinalalaki ang mga ito. Ang pagdududa na minsan nang naitanim ay nagsimula ng mamunga. Umuwi si Elias ng gabing iyon na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Naabutan niya si Alia sa sala, nagbabasa ng libro, naghihintay sa kanya. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit ang nangiti nito ay hindi na kasing liwanag ng dati. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa coffee table at walang ingat na inilapag ang folder na dala niya. Gumawa ito ng malakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Napatingin si Alia sa kanya. Nagtataka. Tinitigan niya ito, ang babaeng minahal niya mula pa pagkabata. Ang babaeng bumalik at muling binuo ang kanyang mundo. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Pero ngayon, habang tinititigan niya ito, isang tanong na lang ang nasa isip niya. Sino ka ba talaga? Alia, sabi niya. At ang boses niya ay walang buhay, walang init. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Ang kasinungalingan na patitig si Alia kay Elias. Ang lamig sa boses nito ay parang yelong tumusok sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa tanong niya tungkol sa litrato. Ang Elias na nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Elias na kaibigan niya. Hindi ang Elias na humalik sa kanya sa ilalim ng puno ng akasya. Ito ay isang estranghero, isang hukom na nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking kriminal sa mundo. Ipaliwanag ang ano? Tanong niya, kahit na nagsisimula nang kumabog ng malakas ang kanyang puso sa takot. Dahan-dahang binuksan ni Elias ang folder. Inilabas nito ang isang papel at inilapag sa harapan niya ang technical report. Ang IP address na to, sabi ni Elias, itinuturo ang mga numero. Ginamit ito para nakawin ang data ng isa sa pinakamalaking proyekto to ng kumpanya ko at na-trace ito sa paborito mong coffee shop, Alia. Sa The Daily Grind, sa oras na madalas kang nandoon. Tiningnan ni Alia ang papel. Ang mga numero at teknikal na salita ay walang kahulugan sa kanya. Ang tanging naintindihan niya ay ang akusasyon sa mga mata ni Elias. Ano ang sinasabi mo? Nanginginig niyang tanong. Na ako ang gumawa niyan? Hindi sumagot si Elias. Kumuha ito ng isa pang papel, ang printout ng email. Ang business journalist na nakatanggap ng impormasyon, kaibigan mo raw. Ang panga ni Alia ay tila ng hina. Si Mr. De Guzman, in-interview siya nito, oo. Pero hindi sila magkaibigan. Isang beses lang silang nag-usap. Elias, hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya, at naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang akusasyon ay sobrang absurd, sobrang hindi kapani-paniwala, na hindi niya alam
kung paano ipagtatanggol ang sarili. Bakit ko gagawin yon? Bakit ko sisirain ang kumpanya mo? Hindi ko alam, Alia. Ikaw ang tanungin ko. Biglang tumaas ang boses ni Elias at napatalon si Alia sa gulat. Ang kontroladong galit nito ay sumabog. Baka para gantihan ako. Dahil iniwan mo ako nang walang paalam. Baka sa isip mo may kasalanan ako sa'yo na kailangan mong pagbayaran. Ganti? Hindi makapaniwalang ulit ni Alia. Ang sakit ng akusasyon ay napalitan ng umaapaw na galit. 5 taon akong nawala, Elias. 5 taon kong sinubukang kalimutan ka dahil sa sakit. At ngayong bumalik ako, sa tingin mo ang una kong gagawin ay sirain ka. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Paano mo pa maipapaliwanag ang lahat ng ito? Sigaw ni Elias, itinuturo ang mga papel. Lahat ng ebidensya sa'yo nakaturo. Ebidensya! Tumayo si Alia. Hindi na mapigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang ebidensya mo ay nandoon lang ako sa isang coffee shop na kinausap ko ang isang journalist. Yan na ba ang basihan mo para sirain ang tiwala mo sa akin? Natahimik si Elias. Nakita ni Alia ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang giyera sa pagitan ng luhika at ng puso niya. Pero ang sugat ay nagawa na. Ang lason ng pagdududa ay kumalat na. Sa sobrang sakit at desperasyon, nasabi ni Alia ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ang isang bahagi ng katotohanan na hindi niya binalak sabihin. Alam mo ba kung bakit ako umalis? Humihikbing sabi niya, umalis ako dahil natakot ako. Natakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo at natakot ako dahil narinig ko mula mismo sa bibig mo na hinding-hindi mo ako magugustuhan, na hanggang kapatid lang ang turing mo sa akin, kaya umalis ako para iligtas ang sarili ko sa sakit. At ngayon, babalik ako para lang gantihan ka? Elias, hindi mo ako kilala. Ang pagsabog ng emosyon ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Natigilan si Elias. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng lubos na pagkalito. Ano ang sinasabi mo? Kailan ko sinabi yon? Hindi na mahalaga kung kailan. Sigaw ni Alia. Pagod na pagod na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang katotohanan sa kabila ng lahat, mas pinili pa rin niyang paniwalaan ang isang pirasong papel kaysa sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Elias. Tiningnan niya ito. Si Katrina, sinagot niya ang tawag. Elias, I hope you're okay. Narinig ni Alia ang boses ni Katrina mula sa kabilang linya, puno ng pekeng pag-aalala. I know Alia is complicated. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Yung mga salitang yon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi ko na kaya to. Bulong ni Alia habang umiiling. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ibinaba ni Elias ang tawag at humakbang palapit sa kanya. Alia, mag-usap tayo. Pero huli na. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin sa loob ng 5 araw ay gumuho na sa loob lang ng ilang minuto. Hinarap siya ni Elias. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Gusto kitang paniwalaan, Alia. Pero paano? Ang tanong na yon, ang pumatay sa kung anong natitirang pag-asa sa puso ni Alia. Paano kung iiwan mo na naman ako kapag naging mahirap ang lahat? Tinitigan niya ito. At sa mga mata nito, hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang estrangherong puno ng takot. Isang estrangherong mas piniling maniwala sa isang kasinungalingan kaysa sa pag-ibig na nasa harapan niya. At sa sandaling iyon, alam na ni Alia ang dapat niyang gawin. Ang tanging bagay na alam niyang gawin kapag nasasaktan siya ng sobra. Ang tumakbo. Ang hiwalayan nakatayo si Elias sa gitna ng sala, pinapanood ang likod ni Alia habang naglalakad ito palayo sa kanya. Bawat hakbang nito palayo ay yung parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang mga salitang binitawan niya, gusto kitang paniwalaan, pero paano? Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malupit na pag-amin sa sarili niyang karuwagan.
Ang parte niyang nagmamahal kay Alia ay sumisigaw. Habulin mo siya. Bawiin mo ang sinabi mo. Magtiwala ka. Pero ang parte niyang nasugatan, 5 taon na ang nakalipas, ang parte niyang takot na maiwang muli, ay mas malakas. Iyon ang bumulong sa kanya, nagbigay ng mga dahilan, nagpakita sa kanya ng mga ebidensya. Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya para piliin ang kaligtasan ng pagdududa kaysa sa panganib ng pag-ibig. Pumasok si Alia sa kwarto at isinara ang pinto ng walang ingay. Mas masakit pa yon kaysa sa malakas na pagkalabog. Ang katahimikan ay isang hatol. Napaupo si Elias sa sofa, napasabunot sa sariling buhok. Anong ginawa ko? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, nakikinig sa katahimikan. Walang hikbi, walang anumang tunog mula sa kwarto. Ang katahimikang yon ay mas nakakabingi. Kinabukasan, ang pader sa pagitan nila ay naging isang bundok na imposible ng akyatin. Hindi siya pinapansin ni Alia. Gumagalaw ito sa loob ng apartment na parang hindi siya nag-e-exist. Isang multo sa sarili nilang tahanan. Sinubukan niyang kausapin ito. Alia, please! Pero tinitingnan lang siya nito na para bang isa siyang salamin bago magpatuloy sa ginagawa. Sa opisina, hindi siya makapag-concentrate. Ang mga numero sa blueprint ay lumalabo. Ang mga tawag mula sa kliyente ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang blangkong mga mata ni Alia. Pinilit niyang ilibang ang sarili. Kinuha niya ang mga sketch para sa bahay sa Tagaytay. Ang bahay na pangarap niya. Ang bahay na para sa kanila. Hinaplos niya ang mga guhit, ang malaking bintana, ang hardin. Pero sa halip na magbigay ito ng pag-asa, nagdulot lang ito ng matinding sakit. Ang bawat linya ay isang paalala ng kinabukasang winasak niya. Nang gabing iyon, nagdesisyon siyang tapusin na ang pagpapanggap. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang ayusin ito. Ngunit pag-uwi niya, naabutan niya si Alia na abala sa sala. Pero hindi ito nagbabasa o nanonood. Nagliligpit ito. Ang mga gamit nito, ang mga libro, ang mga souvenir mula sa iba't ibang bansa, ang maliit na picture frame nilang dalawa noong mga bata pa sila, ay maingat na inilalagay sa isang malaking maleta. Naramdaman ni Elias na parang may pumiga sa kanyang puso. Anong ginagawa mo? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hindi lumingon si Alia. Inaayos ko lang ang mga gamit ko. Hindi mo kailangang gawin yan. Sabi niya, lumalapit dito. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo, pero ang sakit sa loob nito ay mas malinaw pa kaysa sa luha. Wala nang dapat ayusin, Elias, sabi nito sa isang boses na pagod na pagod na. Sabi mo, paano kung iwan kita kapag naging mahirap ang lahat? Heto na, ginagawa ko na, para hindi ka na mahirapan pa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero yan ang sinabi mo, sagot nito. At sa unang pagkakataon, naniwala ako. Doon na siya tuluyang nawalan ng sasabihin. Dahil tama, ito ang mga salita niya ang humatol sa kanila. Pinanood niya lang ito habang isinasara nito ang maleta. Ang tunog ng zipper ay parang isang pinal na hatol. Siguro, kailangan muna natin ng espasyo, sabi ni Elias, at kinasuklaman niya ang sarili niya dahil sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Isang huling duwag na pag-atras. Itigil muna natin to. Sige, sagot ni Alia. Isang salita. Simple. Pinal. Pumasok ito sa kwarto at hindi na lumabas. Naiwan si Elias na nakatayo sa sala. Katabi ang maletang simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Katrina, may dala itong pagkain. Naisip kong baka kailangan mo nito. Sabi nito, ngumiti ng malambing. Pumasok ito at nakita ang maleta. Oh,
Ang pagkagulat sa mukha nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang saglit na kislap ng tagumpay. I'm sorry, Elias, but maybe this is for the best, para sa kapayapaan mo. Inabot nito ang balikat niya. Ang paghipo nito ay hindi nagbigay ng kahit anong kaginhawaan. Maya-maya pa, umalis din si Katrina at muling bumalik ang mabigat na katahimikan. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok si Leo, ang kanyang best friend, na may dalang 2 box ng pizza. Pare, pizza night! Masayang bati nito bago napansin ang mabigat na aura sa apartment. Uy, anyari dito? Parang may namatayan. Hindi sumagot si Elias. Ang tingin niya ay nasa sahig lang. Sinundan ni Leo ang tingin niya. At nakita nito ang maleta sa gilid. Ang maletang nakahanda ng umalis. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Tumingin ito mula sa maleta, pabalik kay Elias, na para bang sinusubukang intindihin ang lahat. Anong ginawa mo, pare? Tanong ni Leo sa isang boses na hindi na masaya, puno na ng pagkadismaya. Natahimik lang si Elias. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis ulit? Ang pagtuklas sa katotohanan. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis ulit? Ang tanong ni Leo ay parang isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Elias. Tumingala siya sa kanyang kaibigan at ang blankong ekspresyon niya ay napalitan ng sakit. Ano pa bang magagawa ko, Leo? Sagot niya at narinig niya ang pagkabasag sa sarili niyang boses. Ako ang sumira. Ako ang hindi nagtiwala. Kung alam mo, Eddie, ayusin mo, sabi ni Leo. Ibinagsak ang pizza sa mesa. Hindi yung uupo ka lang dyan at magmumukmok. Si Alia yan, pare. Hindi siya basta-basta. Kung may nagawa kang mali, aminin mo at itama. Ang mga salita ni Leo ay direkta at walang paligoy, pero iyon mismo ang kailangan ni Elias. Isang tulak, isang paalala kung sino ang ipinaglalaban niya. O mas tamang sabihin kung sino ang sinusukuan niya. Pinaniwalaan ko ang mga ebidensya, mahinang sabi ni Elias. Ang IP address, ang koneksyon sa journalist, ang lahat ng yon. Kumunot ang noo ni Leo. Bukod sa pagiging matalik niyang kaibigan, si Leo ay isa ring magaling na IT expert. Anong IP address? Anong ebidensya? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. At ikinuwento ni Elias ang lahat, mula sa pag-leak ng impormasyon hanggang sa report na ibinigay sa kanya ni Katrina. Habang nagsasalita siya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang mga ebidensya na kaninay parang matibay na pader ay nagsisimulang magmukhang manipis na papel. Nakinig ng mabuti si Leo. Pagkatapos magsalita ni Elias, hindi ito umimik agad. Kinuha nito ang folder mula sa mesa at sinuri ang mga dokumento. Pare, sabi ni Leo pagkalipas ng ilang minuto habang nakatitig sa technical report. Saan galing to? Kay Katrina, sagot ni Elias. Ang IT department daw namin ang gumawa. Umiling si Leo. May mali dito. Ang formatting, ang jargon na ginamit, hindi ito gawa ng isang professional corporate IT, mukha itong minadali. At itong IP address masyadong convenient. Anong ibig mong sabihin? Ang IP address ng isang public Wi-Fi tulad ng sa coffee shop ay dynamic at ginagamit ng daan-daang tao. Paliwanag ni Leo. Ang itrace ang isang specific na file transfer sa isang user nang walang warrant at kooperasyon mula sa telco ay halos imposible. Kung sino man ang gumawa ng report na to, umaasa siyang hindi mo yan alam. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Ang pundasyon ng kanyang pagdududa ay nagsimulang gumuho. Kailangan kong makita ang original server logs, sabi ni Leo. Hindi itong printout lang. Tumawag ka sa head ng IT ninyo. Sabihin mo emergency. Hindi na nag-atubili si Elias. Tinawagan niya agad ang kanilang IT head. Sa tulong ng impluwensya niya bilang CEO, nakuha nila ang access sa raw data logs mula sa server ng kumpanya. Magdamag silang dalawa
sa harap ng laptop ni Leo. Ang sala, na kanina'y puno ng tensyon at kalungkutan, ay naging isang war room. Habang si Leo ay abala sa pag-code at pag-analyze ng data, si Elias naman ay paikot-ikot, hindi mapakali, habang pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Ang mga salita ni Katrina, ang kanyang pag-aalala, ang tiyempo ng lahat ng nangyari, yung journalist na nakatanggap ng email, na-interview niya si Alia, magkakilala sila. Paano nalaman ni Katrina ang tungkol doon? Baka may galit pa rin siya sa'yo. Baka ito ang paraan niya para gantihan ka. Ang paraan ng pagtatanim niya ng lason sa kanyang isipan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sarili niyang takot. Ang takot na yon ang naging perpektong lupa para tumubo ang mga kasinungalingan ni Katrina. Siya ang nagbigay dito ng kapangyarihan. Gotcha! Biglang sigaw ni Leo at napahinto si Elias sa paglalakad. Ano? Anong nakita mo? Ang file na to, sabi ni Leo. Itinuturo ang screen. Ang technical report na binigay sa'yo. May digital watermark ito. Hindi ito galing sa server ng kumpanya nyo. Saan galing? Sa isang external device, isang laptop, at ang user account na nakalogin sa laptop na yon nang ginawa ang file. Huminto si Leo at tumingin kay Elias na may halong awa at galit sa kanyang mga mata. Katrina V. Napatitig si Elias sa screen. Katrina V. Katrina Villar. Ang lahat ay kasinungalingan. Isang masalimuot na bitag na idinisenyo para sirain si Alia, para sirain sila. Hindi lang yan, sabi ni Leo, nagpapatuloy sa pag-type. Ang orihinal na IP address na nag-access sa server nyo, hindi ito mula sa coffee shop. Mula ito sa isang condo unit sa Makati. Isang unit na nakarehistro sa pangalan ng pinsan ni Katrina. Napaupo si Elias. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang pader na bumagsak sa kanya. Ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Alia. Ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya. Ang lahat ay base sa isang kasinungalingan na perpektong ginawa ng babaeng pinagkatiwalaan niya. At si Alia, ang inosenteng si Alia, nag-iisa ngayon sa kwarto, dala ang sakit ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Elias, biglang tumayo. Kailangan kong humingi ng tawad. Pupuntahan na sana niya ang pinto ng kwarto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Sofia, ang best friend ni Alia. Ang puso ni Elias ay halos tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang laman nito. Nasa airport na siya, Terminal 3. Ang flight niya aalis sa loob ng 2 oras sa Manila. Ang pagharap, nasa labas ng opisina ni Elias ang kanyang sasakyan at hindi nag-aksaya ng panahon si Elias. Lumabas siya ng kumpanya na parang hinahabol ng 1,000 demonyo. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang mga salita ni Leo ay bumabagabag sa kanyang isipan. Katotohanan, kasinungalingan, pekeng ebidensya. At ang mensahe ni Sofia, nasa airport na si Alia, aalis na. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin, pero alam niya na kailangan niyang pigilan si Alia. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng mali niyang sinabi at ginawa. Ngunit pagdating niya sa parking lot, nakita niya si Katrina na papalabas ng gusali, nakasuot ng formal na damit at tila may hinahabol. Nakita siya nito at ngumiti ng bahagya, ngunit ang nangiting iyon ay walang init. Elias, saan ka pupunta? Tanong ni Katrina, at ang boses nito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na presensya. Natahimik si Elias. Ang galit at ang pangangailangan na makita si Alia ay nagpupumigla sa kanya. Napagdesisyonan niyang hindi na niya pakikialaman pa ang laro ni Katrina. Uuwi na ako, maikli niyang sagot, bago pa man ito makapasok sa sasakyan. Sige, sabi ni Katrina. Tila alam na niya ang sagot. Maiintindihan ko naman.
Mahirap talaga kapag gulo na ang mga tao. Napansin ni Elias ang kakaibang tingin ni Katrina. Para bang may alam ito? Para bang may pinipigilan? At doon, sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Katrina. "Sandali lang," sabi niya, at may isang pilyong nangiti sa labi ni Katrina. "Ano yon? Kailangan mo munang ipakita sa akin kung ano talaga ang plano mo," sabi ni Elias, at nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Katrina. "Dahil alam kong may tinatago ka." Nagulat si Katrina, nagpakawala ng tawa. "Ano bang pinagsasabi mo, Elias? Wala akong tinatago." "Tingnan natin," sabi ni Elias, at hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa niya. Pero alam niyang may kailangan siyang gawin. "Gusto mong ipakita sa akin ang plano mo? Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon." Lumapit siya kay Katrina at bago pa man ito makapag-react, hinawakan niya ito sa braso. Dahan-dahan, pero mahigpit, dinala niya ito pabalik sa kanyang opisina. Sa loob ng opisina, ang mga papeles ni Leo ay nandoon pa rin. Ang mga ebidensya, ang katotohanan. "Alam ko na ang lahat, Katrina," sabi ni Elias. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata nito. Hindi na ito ang maskara ng pag-aalala. Ito ay ang takot ng isang taong nahuli. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," pilit na sabi ni Katrina. "Ang technical report," sabi ni Elias, tinitigan ang mga papel. "Ito ang gawa mo, ang IP address na peke, ang leak na dinirect mo. Lahat yan, ginawa mo para sirain kami ni Alia." Hindi na makatanggi si Katrina. Ang mga mata nito ay nagsimulang magpakita ng determinasyon, ng galit. "Oo, ako ang gumawa niyan," biglang sigaw ni Katrina, at parang biglang bumigay ang kanyang pagpipigil. "Dahil karapat-dapat ako sa'yo, Elias. Hindi siya. Si Alia." "Karapat-dapat ka sa akin?" Tawa ni Elias, isang tawang puno ng pagkadismaya. "Hindi mo ako kailanman naging karapat-dapat, Katrina, lalo na pagkatapos ng lahat ng ito. Minahal kita, Elias." Patuloy na sigaw ni Katrina, at ang boses nito ay bumibigat, nagiging puno ng luha. "Minahal kita ng higit pa sa sarili ko, pero ikaw, palagi kang nakatingin sa iba. Palagi mong hanap si Alia, kahit noong wala siya. Ikaw pa rin ang mahal ko, at hindi ko kayang makita na muli kang mapasakamay ng babaeng yan." "Ang pagmamahal hindi ganyan, Katrina," sabi ni Elias, at ang boses niya ay napuno ng awa, hindi na galit. "Ang pagmamahal ay hindi paninira, hindi pagpapahirap sa iba para lang makuha ang gusto mo." "Ginawa ko ang lahat para sa'yo," patuloy na giit ni Katrina. "Hindi," sabi ni Elias umiling. "Ginawa mo ang lahat para sa sarili mong kagustuhan, para sa sarili mong selos." May bago na namang nagbago sa ekspresyon ni Katrina. Ang pagiging biktima ay napalitan ng matinding galit. "Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Magiging masaya kami, Katrina," sabi ni Elias. At sa wakas, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng pagtanggap sa katotohanan at ang tapang na harapin ang kinabukasan. "At hindi mo kami mapipigilan." Naglakad siya palapit kay Katrina. Hinawakan niya ang mga balikat nito. "Tapos na ang laro mo, Katrina. Hindi na muli." Binitawan niya ito at lumabas ng opisina. Tinitingnan ang relo niya. Mahigit 1 oras na lang bago umalis ang eroplano ni Alia. "Huwag kang umalis, Alia. Huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan." Habang nagmamaneho siya papuntang airport, walang tigil ang dasal niya. Ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang determinasyon na ipaglaban ang pagmamahal na halos mawala na sa kanya. Ang determinasyon na hindi na kailanman magpapadaig sa takot. Pagdating niya sa airport, naramdaman niya ang kanyang pagod. Tiyak na nakita niya ang exit ng gusali at dahan-dahan niyang inihinto ang kanyang sasakyan.
Nakita niya si Sofia at Alia. Nakaupo sila sa isang bench, hawak ang mga maleta. Nanginginig ang mga kamay ni Alia at alam niya na malapit na itong umalis. Lumabas siya ng sasakyan. Sa pagitan niya at ni Alia, ang distansya ay parang isang dagat na kailangan niyang tawirin. Nagsimula siyang tumakbo. Sa pagmamadali, narinig niya ang mga salita ni Sofia. She's at the airport. Terminal 3. Her flight is in 2 hours. Hindi na siya nagtaka kung bakit hindi ito agad lumipad. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Nang makita siya ni Alia, kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Ang kanyang mga mata, na puno ng sakit kanina, ay nagpakita ng bahid ng pag-asa, kasabay ng pagkadismaya. Naroon siya. Sa harap ni Alia, nangangatal, pero nakatayo. Alia! Sigaw niya, ang boses niya ay parang basag na kristal. Huwag kang umalis. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Sofia at Alia. Tinitigan siya ni Alia, hindi kumukurap at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Ngunit tumakbo siya papalapit, walang pakialam sa kung sino ang makakakita. Nang makalapit siya, huminto siya sa harap nito. Ang mga hininga nila ay nagsasalo. Alia, sabi niya, huwag kang umalis. Please, huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan. Huwag mong hayaang manalo ang takot. Inilabas niya ang cellphone at pinakita ang mga litrato ng ebidensya na nakalap nila ni Leo. Ito ang totoo, Alia. Hindi ang sinabi sa akin ni Katrina. Hindi ang mga pekeng ebidensya niya. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Huwag kang umalis, Alia. Patuloy niya. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Please, stay. Build a home with me. Huwag kang umalis. Nakatulala si Alia sa screen ng cellphone ni Elias. Ang mga imahe, mga screenshot ng code, mga pangalan, mga petsa, ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Ngunit ang utak niya ay tila tumigil sa pag-andar. Nasa airport siya, handa nang iwan ang lahat. Muli, buong magdamag siyang hindi natulog. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa ilalim ng malamig na titig ni Elias. Bawat tiklop ng damit ay parang isang pinal na paalam. Pinilit ni Sofia na pigilan siya, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang pundasyon ng pagmamahal ay gawa sa buhangin. Kayang tangayin ng kahit anong bugso ng pagdududa. Ang pagupo sa bench sa labas ng departure area, habang hinihintay ang oras ng kanyang flight, ay parang isang torture. Bawat anunsyo sa speaker, bawat eroplanong lumilipad sa kalangitan, ay isang paalala ng kanyang pag-alis. Sigurado ka na ba talaga dito, Bes? Tanong ni Sofia sa kanya sa ika-100 beses. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Hindi sumagot si Alia. Tumingin lang siya sa kanyang hawak na plane ticket. Manila to Bali. Ang unang hinto sa kanyang bagong pagtakbo. At bigla, narinig niya ang pangalan niya. Isang sigaw na pamilyar, desperado at puno ng sakit. Isang sigaw na bumabagtas sa ingay ng airport at direktang tumama sa kanyang puso. Alia, nilingon niya ang pinanggalingan ng boses at doon siya, tumatakbo. Si Elias, ang buhok niya ay magulo, ang damit niya ay lukot, at ang kanyang mga mata ay namumula. Parang isang taong nakipaglaban sa isang digmaan at halos hindi nakaligtas. Para siyang nananaginip. Ang lahat sa paligid niya ay nag-slow motion. Ang mga taong naglalakad, ang mga kotseng dumadaan. Ang tanging mabilis na gumagalaw ay si Elias, papalapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya, hinihingal, halos hindi makapagsalita. At pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang katotohanan. Ang mga ebidensya, ang mga paliwanag, ang pangalan ni Katrina na paulit-ulit na lumalabas. Siya ang may gawa ng lahat, sabi ni Elias habang ipinapakita ang mga log. Ang pag-leak, ang litrato, ang lahat, isang bitag, Ale. At ako, na isang tanga, nahulog ako.
Ang mga luha na pinigilan ni Alia sa loob ng 2 araw ay nagsimula ng bumuhos. Hindi luha ng sakit o galit, luha ng kalituhan, luha ng isang pusong hindi alam kung paano muling bubuuin ang sarili. Elias. Yun lang ang nasabi niya. Alam kong nasaktan kita, sabi ni Elias. At ngayon, ang mga luha ay bumabagsak na rin mula sa kanyang mga mata. Walang kahihiyan. Tanging purong pagsisisi. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Hinayaan kong talunin ako ng takot. Ng takot na maiwan mo ulit ako, na ako mismo ang gumawa ng paraan para itulak ka palayo. Hinawakan ito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga kamay ni Alia, ngunit ang init mula sa palad ni Elias ay tila nagbigay ng buhay dito. Pero ang mas nakakatakot pala sa lahat, pagpapatuloy niya habang tinititigan ng kanyang mga mata, ay ang mabuhay nang wala ka. Ayokong bumalik sa 5 taon na, yon Alia, ayokong mag-isa. Ang buong mundo ay tila nawala. Wala na si Sofia, wala na ang ibang mga tao. Sila na lang 2. Natakot akong maiwan, pero mas natatakot akong mabuhay nang wala ka. Sabi niya ulit. Mas mahina, mas puno ng pagsusumamo. Huwag kang umalis, Alia. Please stay. Build a home with me. Ang mga salitang yon, build a home with me, ang mga salitang minsan na niyang pinangarap na marinig. Ang mga salitang binuo nila sa ilalim ng puno ng akasya noong mga bata pa sila. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Huli na ang lahat. Sinaktan ka na niya. Umalis ka na. Pero ang kanyang puso, ang kanyang pagod at sugatang puso ay iba ang sinasabi. Sinasabi nitong tumingin sa mga mata ng lalaking nasa harapan niya. Tumingin sa kanyang kaluluwa na nakalantad. Puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ito ang Elias niya. Nagkamali, oo. Nasaktan siya. Oo, pero nandito ito ngayon. Ipinaglalaban siya. Isang bagay na hindi nito ginawa 5 taon na ang nakalipas. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagpili na maniwala. Kahit pa natatakot ka, tinitigan niya si Elias at ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay unti-unting natutunaw. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Pag-ibig. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kamay na kanina pa, mahigpit na nakahawak sa kanyang plane ticket. Ang piraso ng papel na simbolo ng kanyang pagtakas. At sa harap ni Elias, sa harap ng buong mundo, binitawan niya ito. Ang plane ticket ay umikot-ikot sa hangin. Isang puting paru-paro na lumilipad pababa. Bago tuluyang lumapag sa semento. Isang simbolo ng pagsuko, hindi pagsuko sa laban, kundi pagsuko sa pag-ibig. Ang ating tahanan 3 taon ang lumipas. Ang hangin sa Tagaytay ay sariwa at bahagyang malamig. Dala ang amoy ng mga bulaklak ng pino at ng basang lupa. Para kay Elias, ito ang amoy ng tahanan. Nakatayo siya sa malawak na balkonahe ng bahay na matagal niyang pinangarap. Ang bahay na binuo ng kanyang mga kamay at ng kanyang puso. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang perpektong kono ng bulkang Taal na payapang nakapatong sa lawa na kumikinang sa ilalim ng hapon. Ang malaking bintana na idinisenyo niya ay nagbibigay buhay sa buong sala, hinahayaang pumasok ang ginintuang sinag ng araw. Narinig niya ang mahihinang yapak sa likuran niya. Sinundan ng pagpulupot ng 2 pamilyar na braso sa kanyang bewang. Ang lalim na naman ng iniisip ng mahal kong arkitekto. Bulong ni Elias sa kanyang tainga. Ngumiti si Elias at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito. Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad. Humarap si Elias sa kanya at ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Sa loob ng 3 taon, walang nagbago sa kislap ng kanyang mga mata. Maliban sa lalim ng pagmamahal at kapanatagan na makikita roton. Hindi ito swerte,
Mahal ko, sabi nito, pinagtrabahuhan natin to. At totoo iyon. Ang daan pabalik mula sa airport, 3 taon na ang nakalipas ay hindi naging madali. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Ang muling pagbuo ng tiwala ay parang pagtatayo ng isang bahay. Kailangan ng matibay na pundasyon, pasensya, at araw-araw na pag-aalaga. May mga araw ng pag-aalinlangan, mga araw ng pagbabalik-tanaw sa sakit. Ngunit sa bawat pagsubok, mas pinili nilang kumapit sa isa't isa. Sa halip na bumitaw, si Katrina ay umalis sa kumpanya at sa bansa matapos ang komprontasyon. Hindi na nila narinig kung ano ang nangyari dito. Para kay Elias at Aliyah, isa na lang siyang multo ng nakaraan na tinuruan sila ng isang mahalagang aral. Mama, Papa! Isang maliit na boses ang tumawag sa kanila mula sa hardin. Sabay silang napatingin sa ibaba. Isang 2 taong gulang na batang lalaki na may buhok na kasing itim ng kay Elias at mga matang kasing buhay ng kay Alia ang masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Liam, dahan-dahan lang. Sigaw ni Aliyah, natatawa. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang picnic blanket sina Leo at Sofia na ngayon ay mag-asawa na rin. Si Leo ay abala sa pag-iihaw, habang si Sofia naman ay kinukunan ng litrato ang kanilang inaanak. Ang bilog ng kanilang pagkakaibigan ay nanatiling buo at mas matatag pa kaysa dati. Tingnan mo sila, sabi ni Elias, habang pinapanood ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang 7 araw na pagsusulit natin na uwi sa habang buhay. Humarap si Alia sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Dahil sa simula pa lang, alam na nating hindi yon isang pagsusulit, isa yung pag-uwi. Sa mga mata nito, nakita ni Elias ang lahat. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang masalimuot na kasalukuyan, at ang kanilang maliwanag na hinaharap. Ang babaeng minsan, nang tumakbo palayo, ay ang siya na ngayong matatag na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang kanlungan, ang kanyang tahanan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito at hinalikan ito. Isang halik na hindi na lasang pangungulila o takot, kundi lasang kapayapaan, pasasalamat, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at distansya. Ngunit sa huli ay nanaig. Bumitaw sila sa isa't isa nang marinig nila ang tawanan mula sa ibaba. Tumingin sila sa kanilang anak na ngayon ay masayang nagpapabuhat kay Ninong Leo nito. Inakbayan ni Elias si Aliyah at sabay nilang pinagmasdan ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Hindi ang bulkan, hindi ang lawa, kundi ang buhay na magkasama nilang binuo. Welcome home, mahal ko, bulong ni Elias. Sumandal si Aliyah sa kanyang dibdib. Ang puso nito ay mapayapang tumitibok kasabay ng sa kanya. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng lahat ng kaligayahan sa mundo. Nasa bahay na ako. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Elias at Alia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Elias at Alia, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga emosyon. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang sakit, at higit sa lahat, ang kanilang walang hanggang pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad kapag tayo'y nasasaktan. Ito ay tungkol sa pagpili na magtiwala muli kahit gaano pa kahirap. At ito ay tungkol sa paniniwalang lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong umuwi sa tahanang matagal na nating hinahanap. Sana'y may isang piraso ng kanilang kwento na nanahan sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi
ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita at sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan.